Kapag na-overtrain ka, mahihirapang lumaki ang iyong muscle. Bakit nga ba tayo na-overtrain? Ito ang mga dahilan. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating things. Hello kila Elizabeth Descaya at George Managelod. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. Ang overtraining ay yung nasobrahan ka sa pagbubuhat, at alam naman natin na kapag na-overtrain ka, mabagal o walang paglaki sa muscle mo. Ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nauuwi tayo sa overtraining? At kung minsan, nagagawa natin ito nang hindi natin sinasadyang gawin. Kaya dapat iwasan natin ang mga ito upang walang maging hadlang sa paglaki ng ating muscle. Isa ito sa mentality, lalo na ng mga baguhan. Yung akala nila, para mapabilis daw ang paglaki ng muscle, ay maraming exercise ang gawin sa bawat muscle group. Halimbawa, imbes na 3 hanggang 4 na exercise lamang ang dapat gawin sa chest para daw mabilis ang paglaki nito, mas maganda raw kung mas marami pa dito. Ang hindi nila alam, sa dami ng exercise na ginawa nila, ay ma-overtrain ang kanilang chest. At kapag nangyari yan, mas mangangailangan ang iyong muscle ng mahabang araw upang ito ay makarecover. Maaaring 5 araw hanggang 1 linggo, depende sa tao. Ang problema, 3 araw pa lang ang lumipas ay gagawin mo ulit ang chest workout. Kaya ang mangyayari, walang paglaki ng muscle dahil kulang ka sa muscle recovery. Lahat talaga ng sobra ay nakakasama. Oo, 3 hanggang 4 na exercise nga ang ginagawa mo kada muscle part. Subalit, sa bawat exercise, umaabot ka sa 6 o higit pa na sets na hindi dapat ginagawa, lalo na sa mga baguhan. Tandaan nyo, huwag nyong gagayahin ang mga workout program ng mga sikat na bodybuilder. Dahil ang mga program na yon ay para sa mga malalaki na ang katawan, at sa damakmak din na supplements ang tinitake ng mga yan. Kaya nila nagagawa ang mga mahihirap na program na yon. Kaya para sa iyo na nagsisimula pa lamang sa pagbubuhat, dapat ay magsimula ka muna sa mga hindi mahihirap na workout program din. Sapat na ang 2 hanggang 3 sets kada exercise, at 8 to 12 reps sa bawat set nito ay ideal upang hindi ma-overtrain ang muscle mo. Minsan yung sobrang motivated ka rin, hindi rin maganda Halimbawa, talagang inaabangan mo yung bawat araw at oras ng iyong workout schedule dahil ayaw mong lumiban dito. Na tama rin naman dahil sabi nga, consistency is the key. Kaso, kahit pinag-overtime ka sa trabaho at alam mo sa sarili mo na pagod na yung katawan mo, pero pinilit mo pa ring magbuhat dahil iniisip mo na kapag lumiban ka ng 1 araw sa pag-workout, ay babagal din ang paglaki ng muscle mo. Pero ang totoo, babagal lang lalo ang paglaki ng muscle mo pag wala sa kondisyon ang iyong katawan sa pagbubuhat. Dahil sa ganyang sitwasyon, maaari kang ma-injury o di kaya ay magkasakit ka pa na magiging dahilan ng pagtigil mo sa pagbubuhat ng ilang araw, maging sa pag-absent mo rin sa iyong trabaho. Upang hindi ma-overtrain, kailangan din natin ng pahinga. Hindi naman nakakasama sa muscle growth kung titigil ka ng 1 hanggang 2 araw sa pagbubuhat. Ito ay upang makarecover ng gusto ang iyong katawan para sa susunod mong pagbubuhat. Kailangan mo ng sapat na tulog upang lubusang makarecover ang iyong muscle mula sa iyong pagbubuhat. Sapat na ang 7 oras na tulog sa 1 araw. Pero kung mas mahaba pa dyan, ay mas mainam. At kung sakaling mas mababa sa 7 oras ang naitutulog mo, habaan mo ang araw ng pagitan ng iyong pagbubuhat. Halimbawa, nag-chest ka ng Lunes,
imbes na magche-chest ka ulit ng Huwebes o Biyernes dahil kulang ka sa tulog, gawin mo itong Sabado upang maiwasan mo ang overtraining. Ang protein intake ay lubhang mahalaga para sa paglaki ng ating muscle. Isa rin sa ginagampanan nito ang muscle recovery. Ibig sabihin, kapag kulang ka sa protina, mabagal din ang muscle recovery mo. At dahil dyan, malaki ang tsansa na ma-overtrain ka. Gaano ba karaming protein ang kailangan mo? Timbangin mo ang iyong sarili sa kilograms at i-multiply ito sa 1.6 grams na protein. Kaya kung ang timbang mo ay 50 kilos, lumalabas na 80 grams na protein ang kailangan mo sa isang araw. Napatunayan natin na hindi pala maganda yung kasabihan na the more, the better sa pagpapalaki ng katawan. At makakabuti pala sa ating muscle kung magpapahinga tayo kung kinakailangan. Ang haba ng tulog at protein intake ay may kinalaman din upang hindi tayo mauwi sa overtraining. O paano mga kaprakti? Hanggang sa muli. God bless! I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games.